Ako ang gobernador sa probinsang ito. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kayong written permit? O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Close under construction. Bakit? Pag under construction ba isang bagay, pinagbabawal, pumasok at bisitahin? If you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Oh, bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Sino ba nag-iimbestigan, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan na nga, no? Matindi itong ating ibabalita ngayon, no? Isang gobernador nagalit sa DPWH. Okay? Yan. Dineclare pa niya na ipipersona non grata niya itong DPWH. Okay? Kasi hindi siya pinapapasok dito sa flood control project na gusto niyang imbestigahan itong gobernador na ito. Malalaman niyo mamaya kung saang lugar ito, ha. Itatalakay natin ito. Grabe, ha. Ganyan na po kalala ang korupsyon dito sa Pilipinas. Okay, mamaya ipapakita ko yan sa inyo. At ito, last but not the least na ating ipapakita at ating pakikinggan ay itong si idol nating si Mayor Magalong, no, na hindi siya magbibigay ng ebidensya sa Senado at sa Kongreso. Okay? Kasi sabi niya maglalabas raw siya ng listahan ng mga corrupt na mga officials dito sa flood control projects na ito at ilang mga korupsyon na ginawa ng mga ibang aspect, not only the flood controls. Okay? So, yan po ang bagong revelasyon ni Mayor Magalong, maglabas siya ng listahan. Pero yung mga itong mga ebidensya na hawak niya ngayon ay hindi niya ito ibibigay sa Senado man o sa House of Representatives. Kasi trust issue raw. Okay? So, guys, yun po ang matindi natin at maiinit na pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, heto. Mayor Magalong, okay? Maglabas ng listahan dito sa mga corrupt na mga officials dito kaugnay sa flood control. Okay, heto, panoorin po natin. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kino-consolidate pa namin lahat at in due time sasabihin namin. Mabuti pa siguro i-release namin after, no? Pag na-consolidate na namin lahat kasi maraming nagsasabit sa akin eh. You mean ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas, papadala na lang namin sa kanya. O isasabit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako, oo. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahinintay ko nga na kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week, baka next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kung naman si Kon very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang? Nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes, mostly mga anomalies. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. No? Opo. Anomalies like, ano po mga example nito, sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga overpricing ng mga sheet piles, yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang.
Kumbaga, instead na yung mamahalin, i-downgrade nila kasi nga yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento, ano? Kasi nga malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila eh. Kaya hahabulin nila ngayon kung sakasakali man na sa laki ng porsyento ba, hindi naman kasali dun sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya ang una kong tanong sa kanila eh, kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Eh, sir, isa substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, ganun. Kaya dadayain nila, katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, no, na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na ang lumabas doon eh, isang metro na sheet pile. Tanong ko kagad na, ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputulin mo. Ibig sabihin, talagang 1 meter lang ang nilagay. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo na sinasabi sa inyo kung mga ano kontratista, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Have you heard the same scheme, sir? At baka may iba pa na... Yes. Oo. Maraming scheme kasi yan, Maraming scheme George, ano? Yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Pero kung yung congressman, contractor, yun, mga arbor talaga siya ng lisensya. Tapos o-opera na lang niya yung gagamitin yung lisensya ng isang contractor, tapos sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty. 3%, na royalty. Tapos, sasabihin na lang niya na, bibigyan na lang kita ng project na multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na contractor, no? Meron naman yung talagang kongrehista na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya doon sa kanilang pork barrel. No? Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. Nandyan na ngayon yung pass-through, o tinatawag, o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sino ang nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Tapos, yung implementing agency gets around 7%, 3% doon. Alam niyo, sa totoo lang, ang Kongreso ngayon, no? Talagang sobrang mababa ang moral nila ngayon eh. Talagang ang naiisip ng taong bayan ay mga corrupt ang mga congressman. Yan ang reputasyon nila ngayon eh. Sa mga SABAC, Bids and Awards Committee, tapos another 3% doon sa mga winning bidders, losing bidders, kasi nga rig bidding yan eh. Assuming na 4 yung natalong bidders, bibigyan na lang sila ng winning contractor ng 3%, hati-hati na kayo dyan. But Mayor, tapos 1%. Yung binabanggit nyo pong Sige lang, okay. Yung 25% po na sinasabi nyong akit sa taas, saan po itong taas sa itong binabanggit nyo? Up to what level? Well, ang sinasabi nila sa akin, mga APRO, sabi nila sa akin. Bahala na kayo siguro, kilala nyo naman siguro kung ibig sabihin ng APRO. APRO, sir, meaning sa mga committee, sa Senado at saka sa Kongreso. Your guess is as good as mine, George. So anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon, nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon sa mga pagdinig? Wala pa. Wala pa naman. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot. So yung mga ebidensya na ito, ayaw ibigay ni Mayor Magalong sa Kongreso o sa Senado. Meaning to say, alam ni Mayor Magalong na posibleng merong mga crocodile dyan sa Senado at meron ring crocodile dyan sa... Ang dami crocodile sa Kongreso. ayaw niyang ibigay doon ng ebidensya kasi pwede yung pagtakpan nila eh. Sir, another thing. Another thing, kasi may mga pinag-uusapan po na yung mga congressman, may mga kamag-anak din na may mga ari ng mga contractor din sila. No? At si Senator Chis Escudero, sinabi niya na dapat siguro ay hindi natin ito gawin. What can you say about this? Ama naman, kasi ang iba-iba kasing klase yan na mambabatas. When it comes to
Yan sa mga infrastruktura. Meron Kagaya nito, si Chis Escudero, campaign donor niya, contractor. mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. No? Pangalawa, yung mga congressman na nakita nila na masarap pala maging contractor. So naging contractor sila. No? Meron naman dyan ng mga congressman na Easy money. Easy money. nagpanggap na hindi sila contractor pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. So yun siguro yung tinutukoy ni Senator Escudero. Alright, sige po. Maraming salamat po. Baguio. Ayan, so tama nga naman. Ako sang-ayon ako kay Mayor Magalong. Huwag mong basta-basta ibigay ang ebidensya mo yan sa mga sila rin ang mag-imbestiga. Ay nak. Kasi may plano siyang ibigay rin ito sa Malacanang, no? Ingat-ingat rin doon sa Malacanang, sir. Kasi may kasabwat yan. Baka may kasabwat yan, ha? So, anong masasabi nyo dito ngayon? Si Romualdez pa talaga yung nahinto na picture. Alam nyo naman na tayo dito sa Donmar TV ay sobrang dismayado tayo sa mga ganitong pangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos. Unang-una, hindi naman sana mangyari ito eh. O kung mangyari man, hindi ganito kalala. Okay? Kasi po, unang-una, ang malaking kasalanan pong kaya lumala ito dahil doon sa tinanggal ni Bongbong Marcos. Lagi ko yung paulit-ulit ko tong sinasabi sa vlog ko. Yung pagtanggal ng Philippine Anti-Corruption Commission ni Bongbong Marcos. Yung PACC na yan, galing yan ni former President Duterte. Si Tatay Digong po ang nagbuo ng PACC. Ang liderato ni Greco Bilica. Daming mga congressman na in-announce ni Duterte dati na corrupt. Most of them are congressman. Pero ngayon, na tinanggal na ni Bongbong Marcos, they are free to corrupt already kasi wala nang nagbabantay. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. So ngayon, syempre ngayon, pipreno pa yan sila. Ngayon, kasi pinaiimbestigahan na sila eh. Pipreno yan. Pero pagkatapos ng investigasyon na yan, balik na naman sa dati. Kailan yan ang aking dismayado tayo kasi kailan ba, ang tanong ko lang kailan ba matitino ang bansang ito, no? Kasi kung paulit-ulit na lang boboto tayo ng kandidato na magaling lang sa sa panahon ng kampanya, no? Nakaka-receive tayo ng pera during election. Pagkatapos, babawiin nila ang pera natin through this corruption. Hanggang kailan pa kaya ito? Kasi kung ganito na lang lagi tayo, wala. Mapag-iwanan na tayo sa ibang bansa actually, sa totoo lang. Samantalang ang ibang bansa, magaganda na ilang mga infrastructures doon. Singapore, kung saan-saan, Taiwan, China, Dubai. Ang ganda-ganda ng mga struktura nila. Singapore, Hong Kong, pati nga Malaysia. Wala na, napag-iwanan na tayo lahat. Ganda na ng mga infrastruktura nila. Pero tayo, nasa stage pa rin tayo ng gumuho na bridge. Yung mga bumagsak o mga inanod na mga flood control, nandyan pa tayo. Okay. So, heto, video ng isang gobernador na nagalit at nagwala. Nagalit at nagwala dahil dito sa DPWH. So, heto, panoorin natin. Pasok! Muli sa inyo. Pakisabi, ipapadiklar ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ng gobernador? Ayaw akong papasukin kung wala daw written permit niya. Imagine gobernador siya. Ayaw siyang papasukin. Gusto niyang i-inspect itong project na ito. Okay? Balwarte niya yan. Balwarte niya yan. Lugar niya yan. So may karapatan siya para i-inspect itong mga projects na ito. Ako may duda ako dito na itong proyekto na ito may kinaugnayan ito sa mga congressman o kung sino man ang congressman siguro sa lugar dyan. Yun lang aking analysis dito At siya, gobernador siya,
gusto niyang i-inspect. Bakit ngayon ang DPWH pinagbabawalan siyang pumasok? Kaya siya nagalit dyan. Okay, alamin natin ha kung anong lugar ito mamaya. Kasasabi lang ng kwarta kanina eh. Nag-advise at yung sanggit nila. Nahuli lang yung team ko ng pagdating. Grabe kayo. Tandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsang ito. Pinoproteksyonan ko lang kami, tas ganito kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kayong written permit? Wala po kami advice. Ano wala advice? Sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputok. Itong yung nagsasalita, gobernador yan ha. Itong kausap niya, I think ito siguro yung mga marshals ng taga DPWH. They are, siguro walang kasalanan yan kasi they are just nagbabantay dyan. Sila yung naka-assign dyan. Siguro na kung sino yung pumasok, sila yung haharang. Okay? So, siyempre, makitang-kita naman natin na may pagrespeto pa rin siya dito sa gobernador nila kasi hindi naman siya lumalaban ng pagtatalo sa pag-uusap. No? Pero, ang nakakahiya, gobernador yan. Bakit hindi nyo papasukin dyan? Bakit? Nahihiya kayo sa proyekto ninyo dyan? Di ba? Nahihiya ba kayo? Anong pinagtataguan nyo? Hindi, nagtatanong lang tayo dito kasi pati ako nagtataka ako dito. Lahat ito, nananahimik ako ng ilang panahon. Ibubulgar raw niya. Balikan natin ha. Ito. Wala advice, sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputok ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Tingnan mo. Closed. Closed under construction. Bakit pag under? May nakalagay dyan, caution area under construction closed. Kaya hindi siya pinapapasok. Ano kaya? Bakit kaya? Actually, no? Meron naman talagang ganyan. Yung mga building na kino-construct yung building tapos bawal pumasok kasi po na merong mga falling objects, baka masaktan ka o kung ganyan. Kung ano ang mga kasi rin merong mga kasangkapan doon na pwedeng pinoprotektahan nila. Pero dito, malayo ito sa ganyang bagay na in-example natin. Kasi gobernador siya, dapat nyo papasukin yan. Di ba? He is part of the government. May karapatan siya. Gobernador siya dyan sa area na yan. Sa probinsya na yan. Di ba? So, dyan ka magtataka. Bakit hindi nila pinapapasok? Construction ba isang bagay, pinagbabawal, pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. O ngayon, ako nananawagan ito sa ating mga kinatawan. Wala namang project na hindi dadaan ng Kongreso. Lahat ng project dumadaan ng Kongreso. Kayo talaga ha, mga congressman. Halata na kayo. Alam nyo, sa totoo lang, ngayong taon na ito, maraming mabubuking na mga congressman dahil sa sinabi ni Bongbong Marcos na mahihiya naman kayo at imbestigahan, no? Ano ito? Talagang marami po ang magsitaguan ngayong taon na ito. Sa ating sangkuniang palaluwigan yan. Ano ibig sabihin niyo po, Governor, na dumadaan sa Kongreso? So, Lahat naman ng funds dumadaan sa kanila eh. Dapat na dumadaan sa kanila, public funds to. Correct. At kung public funds to, dapat ito yung open to public scrutiny. Correct. okay. Tama po ba? Kung ito yung open for public Klaro yan. scrutiny, ang DPWS under ng pamahalang nasyonal, itestiguhin nila ngayon ito. Sinabi niyo po dumadaan sa Kongreso, may kinalaman ba mga kongresista? Wala ko kung sinasabi nga. Sinasabi ko lang sis, dumadaan ito sa inyo kung gusto nyo Itong reporter, tinatanong na may kinalaman mga kongresista dito. Si gobernador naman, naging pa-safe lang, no? Sino ba ang in charge na congressman dyan? Yan ang malaking tanong. Naman ang katotohanan tungkol dito. Alam niyo kaloob-luman, sino ba nagpondo nito? Sino nag-insert ng pondong ito? Ako ulitin ko, nagpapasalamat ho ako. Sa napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Pero, Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda Gob ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, Gob, maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Bakit sabi niyo putol-putol? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman